Good morning muli mga kapatid. Sa inyo pong mga hawak na Biblia, atin pong buksan ang ating hawak na Biblia sa Aklat Muli ni Dr. Luke. Nasa chapter 11 na po tayo at sa bahaging ito ng ating pag-aaralan ay makikita po natin dito na may sabi natin ay dakilang pangyayari, extraordinary, dahil makita natin dito si Jesus na nagpapalayas o magpapalayas ng masamang espiritu, at sa kanyang ginawang miracle ay mayroong iba't ibang naging katugunan, sa mga nakasaksi na mga tao ay hindi pare-pareho ang kanilang naging tugon, na yung iba ay namangha sa kanilang nakitang kababalaghan, nakitang pagpapamalas ng ating Panginoong Hesus ng kanyang kapangyarihan laban kay Satanas, pero mayroon namang iba na nagsabi na yung ginawa daw niya ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas o power ni Satan. At mayroon namang iba na nakita na ngayong kababalaghan pero nanghihingi pa rin ng dagdag pa, na tanda. Hindi pa sila satisfied doon sa nasaksihan nilang kababalaghan o pagpapamalas ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At dito ay tinugon sila ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan ng kanyang pagtugon, unang-una, sinabi niya sa kanila na hindi yung kanilang question, kumbaga, o yung kanilang kawalan ng kawalan ng pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon, na sasabihin ba naman nila na yung ginawa niya ay galing sa kapangyarihan ni Satanas. Biruin mo yun. Wala sa katwiran yung kanilang pag-iisip na iyon. Naisipin mo ba namang gawa ito ng dyablo? At dito makikita natin na sa mga katugunan na ito sa ginawa ng Panginoong Hesus, lalo na doon sa dalawa, yung sinabi nga galing kay Satanas at yung nanghihingi pa ng tanda, ay makikita natin na talagang wala sa lugar yung ganong pag-iisip. But dito makikita din natin na ipapaliwanag din dito ng ating Panginoong Hesus yung kahulugan talaga ng tinatawag nating gospel conversion, na dito makikita natin yung kapangyarihan talaga ng Panginoon kung papaano dadaigin ang kapangyarihan ng kasamaan o ng kadiliman upang ang isang tao ay dalhin sa kaliwanagan, sa biyaya ng kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus o ng ating Diyos. So dito makikita din natin kung papaano ilalarawan, kung papaano ipinakita ng Panginoon yung kanyang sarili bilang makapangyarihan o malakas na tao, sabi dito, strong man, kung papaano niya dadaigin yung isang malakas na tao na siya bilang mas malakas kaysa doon sa tinutukoy niya ditong malakas na tao. At dito ipinapakita yung pagiging sovereign, the sovereign Lord ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin na yung pangyayaring ito ay magpapaliwanag talaga tungkol sa kadakilaan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So bago natin basahin ang kanyang salita, tayo po muna'y manalangin.
O aming Panginoon, ikaw po ang aming dakila, pinakamakapangyarihan, at ang iyong salita na aming pinag-aaralan ay tunay na dakilang salita din, makapangyarihan, walang hanggang salita. At ito ay napaka-effective o napaka-makapangyarihan na nagtataglay nga po ng parang talim ng dalawang na may dalawang o sandata na may dalawang talim, na ito ay tumatagos sa kaalaliman ng aming mga pagkatao, Panginoon, ng aming mga puso upang ihiwalay ang kamalian sa katotohanan, upang liwanagin sa amin, Panginoon, at magbigay ng tamang katuruan at i-correct yung mga maling kaalaman at i-train kami, Panginoon, para sa kahandaan upang magawa namin ang gawain bilang isang nananampalataya sa inyo para sa inyong kaluwalhatian lamang. At ito, Panginoon, ay mangyayari lamang sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Kaya't isinasama po namin na kami biyayaan nyo ng patnubay ng inyong banal na Espiritu upang ang inyong salita ay hindi lamang namin maintindihan, kundi ito ay aming panghawakan at higit sa lahat, ito ay aming maisabuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, ating pong pakinggan ang salita ng ating Panginoon na ating makikita sa Lucas chapter 11. Babasahin po natin ngayon ang mula verse 14 to 28. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. At noon ay nagpalaya si Jesus ng isang demonyong mula verse. Nang makalabas na ang demonyo, ang dating pipi ay nagsalita. Ito po ang salita ng ating Panginoon. At namangha ang maraming tao. Ng may pagpapakumbaba. Subalit sinabi ng ilan sa kanila, at noon ay nagpapalayas siya ng isang demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul mula verse na pinuno ng mga demonyo. At sinabi ng iba naman upang siya'y subukan at hanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Subalit dahil sa batid niya, ang kanilang iniisip ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nahati laban sa kanyang sarili ay nawawasak at ang buhay na o ang bahay na laban sa sarili ay nagigiba. At kung si Satanas ay nahahati rin laban sa kanyang sarili, paanong tatatag ang kanyang kaharian? Sapagkat sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. At kung nagpapalayas ako ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sa pamamagitan naman nino pinapalayas sila ng inyong mga anak. Kaya't sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang isang taong malakas at nagsasandatahang mabuti ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. Subalit kung may dumating na mas malakas kaysa kanya at siya'y talunin, kukunin nito sa kanya ang lahat ng sandata na kanyang pinagtiwalaan at ipamimigay ito sa mga nasasamsam niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga lugar na walang tubig at humahanap ng mapagpapahingahan. At kapag hindi nakatagpo, ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. At pagdating nito ay
natagpuan nitong nawalisan at naayos na. Kaya't umaalis siya at magsasama pa ng 7 espiritu na higit pang masasama kaysa kanya. Sila'y papasok at tumitira roon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay masahol pa kaysa noong una. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, isang babaeng mula sa maraming tao ang nagsalita sa malakas na tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang sinapupunan sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, ito nga po muli aming inihandog sa inyo ang aming mga sarili at ang inyong salita. Kalooban mo, Panginoon, na mangusap ka sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo nga nawa, Panginoon, itago ako sa inyo na ikaw lamang ang siyang makita at marinig. In Jesus' name. Amen. Nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magtanim nitong kanyang salita sa ating mga puso at patuloy na pagbungahin sa kanyang dakilang kaparaanan at kapangyarihan. So dito makikita natin yung pangyayari dito ay sa totoo lang ang mga talatang ito ay tumutukoy o nagtuturo sa atin tungkol sa puso ng tao. Kung papaano ang puso ng tao ay nagdilim o naging bulag na hanggat hindi kumikilos ang biyaya o ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay mananatili itong bulag sa katotohanan, ika nga. So, sabi nga natin ay yung katotohanan ng puso ng tao na nadidimlan ay makikita natin sa makikita natin dito yung ang isang hindi pa nababago ang puso, ang taong hindi pa binabago ng Panginoon, ay maliwanag na ipinapakita dito sa larawan ng kaawa-awang lalaki, na inaalinhan ng masamang espiritu, at dahil sa gawaing ito ng masamang espiritu, ang lalaking ito ay hindi makapagsalita. At makikita din natin dito yung gaano ka tigas ang puso ng mga tao sa pagtugon din nila sa ginawang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Ang naging tugon ng mga tao sa halip na mayroong tamang pagtugon, yung sabi doon, yung iba ay namangha, pero yung iba, ang tugon nila na nagpapakita ng katigasan ng kanilang mga puso ay sabi doon, yan ay nagawa ng Panginoong Yesus dahil sa kapangyarihan ng Diablo, o sa kapangyarihan ni Satanas. And then yung iba, nakita na nila yung dakilang kapangyarihan, pero sabi nila, kulang pa yan. Kailangan pa natin ng dagdag na tanda. So sa ganitong pagtugon ng mga taong ito sa pagkasaksi sa kapangyarihan ng Panginoon, may isip natin, gaano nga ba kalala? Pinapakita dito kung gaano kalala yung pagiging bulag. Dito ay pinapakita yung totoo sa tao na hindi pa nakakaranas ng biyaya ng Diyos, na siya talaga ay patay. Gaano katigas ang mga puso. Kung ganito mo tutugunin pag nakakita ka ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Na kumbaga hindi ka panipaniwala, isipin mo, nagpalayas ng demonyo, pero ito ay galing sa kapangyarihan ni Satanas. Kung hindi ba naman matigas at bulag ang mga taong ito. And then,
Pangalawa, makita nga rin natin dito yung ipinamalas ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan, kung ang kanyang pagiging soberanyong God, sovereign God, dahil kung titingnan natin yung pagkalarawan kung paano niya pinalayas yung masamang espiritu, walang walang paliwanag actually, walang sinabi kung paano nagsalita ba siya, ano bang mga ginamit niyang salita, wala. Basta sinabi lang diyan, pinalayas lang niya yung masamang espiritu. Ganun kasimple, At bakit ganun kasimple? Kasi inilalarawan dito yung kapangyarihan talaga ng Panginoong Hesus. Actually, kung matatandaan ninyo sa iba pang mga encounter niya sa mga masamang espiritu, hindi pa nga siya nagsasalita, nagmamakaawa na sila. Na wag silang palayasin. So, ganun yung ipinakita ng Panginoong Hesus dito. And then, yung sinabi pa niya, nasabi niya, kinumpara niya yung kanyang sarili sa tinawag niyang strong man, yung malakas na tao, na sabi niya, may malakas na tao, pero pag may dumating na mas malakas kaysa kanya, di ba? Ay tatalunin yung malakas na tao. At dito pinapakita ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili, na siya yung mas malakas kaysa doon sa tinukoy niyang malakas na tao, na siya yung kayang talunin si Satanas, at ang kanyang mga kampon. So, yan yung mga makikita natin dyan sa bahaging yan ng kasulatan na ating pag-aaralan ngayon. Pero sabi ko nga, ang bibigyan natin ng diin ngayong umaga ay yung may kinalaman sa conversion sa wikang Ingles, o yung paano tayo talaga tumatanggap ng biyaya ng pagbabago, na gawain lamang ito ng Panginoong Hesus. So sa pamagitan ng pagtugon ng Panginoong Hesus sa mga accusation sa kanya, yung bintang sa kanya na galing kay Satanas, yung kapangyarihan niya, at pagbibigay ng paliwanag doon sa mga taong naghahangad pa ng dagdag na sign, para ipakita na siya talaga ay galing sa Diyos, ay makikita natin dito yung maliwanag na explanation niya tungkol sa totoong pagbabago, sa conversion ng isang tao. So, dito makikita natin na sinasabi niya na ang totoong conversion ay hindi po nanggagaling o hindi po nakikita lamang sa panlabas, kung hindi ito ay nanggagaling sa loob papalabas, yung pagbabago o transformation na manggagaling sa loob na papalabas, ito yung totoong nagbibigay ng bagong buhay, o yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. So dito makikita natin yung pagpapaliwanag nga ng ating Panginoong Hesus, na ang sa verse 14, kung titingnan natin, di ba, sa verse 14, nung gumawa nga ang ating Panginoong Hesus ng napakadakilang himala, di ba, na nagpalayas ng demonyo, at yung kanyang pinalayas ay yung kanyang pinagaling, dati hindi nakakapagsalita, ay biglang nagsalita, nakapagsalita na. At ano ang naging tugon ng mga tao? Sa verse 15, sabi diyan, sila ay nagbigay pa ng bintang, na yung ginawa ng ating Panginoon ay sa halip na sang-ayunan nila yung mga unang tumugon, na sabi doon, sila ay namangha sa kanyang ginawa, pero yung iba sa verse 15 na nagpapakita ng katigasan o bulag na puso, ay sinabing galing daw sa demonyo. So sabi ni Jesus, walang yan, di ba? Sabi niya sa verse 14,
sa verse 17, ipinaliwanag niya na walang katuturan yung inyong pag-iisip na ganyan. Ano? Dahil sabi niya sa verse 17, pwede ba yun na si Satanas, bilang siya, kung tutuusin, ay matagal nang nabubuhay, alam na niya yung tamang pamantayan o pamamaraan kung paano makipagdigma at matagal nang kinakalaban ang katotohanan, ay gagawin niya ito, ano, na hahatiin niya yung kanyang sariling kaharian, na lalabanan niya yung kanyang sariling mga kampon, siya mismo magpapalaya sa kanila, na babaliwalain niya ang kanyang mga nasasakupan. Parang sabi ni Jesus, wala sa lugar yung pag-iisip na ganyan. Na sinasabi niyong si Satan, ikakas out niya yung sarili niyang kampon, o sinasabi niyo na yung ginawa kong pagpapalayas sa demonyo ay galing sa kanya, siya nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Sabi ni Jesus, sino ang mag-iisip na gagawin ni Satanas yan? Wala sa katinoan ang mag-iisip na ganyan. Dahil sabi niya, ang sino mang, sa verse 19, ang sino mang mga gumagawa niyan sa inyong mga kasamahan, mayroon din gumagawa niyan sa inyo, hindi lang ako ang gumagawa niyan, di ba? Kundi mayroon din gumagawa niyan sa inyong kalagitnaan. Baka nga kakilala nyo pa o anak nyo pa yung gumagawa niyan. Ang tanong, saan naman nanggagaling yung kanilang kapangyarihan na gawin yan? Although, kailangan nating intindihin dito, mga kapatid, na bagamat binanggit ng Panginoon yung mga taong gumagawa rin ng exorcism, ika nga, ay hindi niya sinasabi sa atin na tama yung kanilang ginagawa. Hindi niya sinasabi na yung mga gumagawa nito na nag-i-exorcise o nagpapalayas din ng demonyo ay talagang galing sa Diyos. Kung hindi, ang sinasabi lang niya, kung yung ginawa ko na galing sa Diyos ay kino-question nyo o hindi nyo pinaniniwalaan, yung pa kayang mga gumagawa niyan na nasa kalagitnaan nyo rin, na mga kasama nyo rin, na alam ninyo na pag ginagawa nila yung exorcism, sinisingil nila kayo. Business nila yan, di ba? Bayaran sila. Pero hindi nyo sila kuno-question kung paano nila ginagawa yan. Samantalang ako, nakikita nyo na hindi pa nga ako nagsasalita, umaalis na, wala nga akong ginagawang mga tawag natin dito, mga magic words, o mga kung ano-anong mga salita para lamang magpalayas. Pero kukwestiyonin nyo ako, samantalang sila kung ano-anong ginagawa nilang mga ritualis para lang magpalayas. Pero hindi nyo lang sila question, sabi ni Jesus. Kasi alam natin, na itong ganitong kalakaran, yung exorcism, talagang nangyayari yan. Actually, sa Ebanghelyo, katulad halimbawa, sa Mark chapter 9, verse 38 to 39, yung mga alagad ng Panginoong Hesus nag-report sa kanya, sabi nila, may mga nakita kaming mga tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Gusto nilang gayahin yung ginagawa ng Panginoong Hesus at yung kanyang mga alagad kung paano magpalayas ng demonyo. Maraming ganyan. At sa Book of Acts nga, di ba, yung Acts 19, 13 to 16, nakita natin yung ginagaya naman si Pablo at ginagamit din ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero alam natin yung nakakasindak at nakakatuwa pa rin na pangyayari doon, sa Book of Acts. So, dito makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay ipinapaliwanag niya, tinutugon niya yung mga objeksyon sa kanyang ginawa o paratang sa kanyang ginawa. At sinasabi niya sa kanila na kalokohan yan. Kawalan ng sapat na katinuan niyang ginagawa. Pag-iisip ninyong yan. Kabaliwan yan.
And then, yung isa pang tugon niya, na sabi niya, sa verse 20, di ba, humahanap kayo ng tanda. Pero ano sabi niya sa kanila sa verse 20? Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, daliri lang ay magpalayas ako ng demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Na ang sinasabi niya, humahanap pa kayo ng tanda, samantalang ito na yung tanda. Na ako'y nagpapalayas sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Na kumbaga, ang ginawa ko ay hindi ko magagawa unless na ako ay pinakamakapangyarihan. Unless na ako ay sovereign, na mas makapangyarihan ako kaysa gawain ni Satanas. Pinapakita niya dito na siya talaga ay sovereign God. Na walang laban sa kanya walang laban sa kanya si Satanas. Na magagawa lang niya ito kung talagang galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Na sinasabi niya, itong ginawa ko ay pagpapamalas sa inyo na ito'y galing sa Diyos at ang kaharian ng Diyos ay sumasa inyo na. O nandito na sa inyong kalagitnaan. Kaya wala na kayong iba pang dapat hanapin pang mga sign. Na kumbaga sinasabi niya, kasi ang mga kausap niya dito, mga Hudyo, kayo pa ba na alam ninyo yung inyong Biblia? Yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, hanggang sa Deuteronomy, at alam nyo din yung sulat ng mga propeta. Na kumbaga, pag nakita ninyo ang kapangyarihang ipinamalas ko ngayon, dapat maalala ninyo kung anong itinuturo sa inyo ng inyong Hebrew Bible. So, makita natin na ito nga, yung sagot ng ating Panginoong Hesus na pagsasabi sa kanila na wala sa katinoan yan, yung inyong pag-iisip na ganyan. Na kumbaga, nakita ninyo ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, pero ganyan pa ang inyong pagtugon. Na kumbaga, yung matagal na inalipin ng dyablo at hindi na makapagsalita, ay nakapagsalita, pero inyong binaliwala. Na sa halip na makita ninyo yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang dakilang kapangyarihan, ng kanyang awa upang palayain ang taong ito, ay iba pa ang inyong pagtingin. And then, sinabi pa niya na ipinakita niya dito sa mga susunod na talata kung paano talaga kumilos si Satanas. Kung ano yung technique, ano yung pamamaraan ni Satanas upang ang isang tao ay kanyang alipinin. Upang ang isang tao na hindi pa pinapalaya ng Panginoon ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At dito sa verse 21, makikita natin na ipinapakita dito ng Panginoon yung pilit na ginagawa ng karamihang mga tao na baguhin ang kanilang sarili kumpara sa ginagawa talaga ng Diyos na pagpapalaya sa mga makasalanan. Ano masabi niya sa verse 21? Kapag ang isang taong malakas na nasasandatahang mabuti ay ano daw? Ay binabantayan niya ang kanyang palasyo. Subalit, ang pagkakataon sa verse 22 na may dumating na mas malakas kaysa kanya, ano daw ang gagawin? Tatalunin yung malakas na iyan. So dito makita natin yung kung papaano ang ginagawa ni Satanas sa kanyang mga nasasakupan, o sa kanyang mga pinaghaharian. Na ano daw ang ginagawa? Talagang binabantayan niya ito. Talagang sinisigurado niya na walang makakaagaw sa kanya. Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Pero pag may dumating na mas malakas kaysa kanya, pag may dumating na talagang
mas makapangyarihan kaysa kanya. Ano ang kanyang gagawin? Tatalunin ang malakas na tinatawag na Satanas at sila ay palalayain. Ano? Dito makikita natin na ang isang tao na wala o hindi pa nakakaranas ng pagpapalayas ng Panginoong Hesus, o ang isang taong hindi pa binibiyayaan ng kaligtasan, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas o paghahari ni Satanas. Ano? So, maliban sa biyaya na pagpapalayas ng ating Panginoong Hesus, ang isang tao ay nananatili sa paghahari ni Satanas. Ano? Na sabi nga dyan, binabantayan niya ito ng mabuti. Ano? Pero, pag may dumating na mas malakas kaysa kanya, ano mangyayari? Tatalunin din siya. Although, hindi sinasabi dito ng Panginoong Hesus, liwanagin natin. Kasi, hindi naman, ang mga taong hindi pa mananampalataya, hindi naman lahat sila ay demon possession. Ano? Hindi naman sila inaalinhan lahat. Ano? Pero, kahit na hindi sila inaalinhan, maliwanag na sinasabi na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ano? Yun yung general na gawain ni Satanas. Ano? Na dito makikita din natin sa illustration ng Panginoon sa verse 21 tungkol sa malakas at tungkol sa mas malakas kaysa kanya. Ipinapakita dito ng Panginoon na ang mga Kristiyano o ang iglesia ng Panginoon ay hindi po nasa lugar ng defensive. Alam niyo yon? Kung hindi sila yung offensive. Hindi sila yung sinasalakay at sila ay nagtatanggol lamang sa kanilang kaharian. Kung hindi, sila yung sumasalakay sa kaharian ng Diablo. Ano? Na although makita kasi natin sa Matthew, yung sinabi nga na the gates of hell will not prevail against the gates of heaven, o gates of the kingdom of God. Hindi po sinasabi doon na tayo ang sinasalakay, kundi tayo po ang sumasalakay. Kasi yung pagbanggit ng gates o tarangkahan sa Tagalog, ito po ay nagpapakita po kasi nung kanilang kapanahonan kung gaano kalaki ang iyong mga bakod, gaano katatag ang iyong tarangkahan, yun ay nagpapakita ng kapangyarihan. So nung sinabi dito ay yung gates, tumutukoy ito sa kapangyarihan o lakas, o power ng isang kaharian. So ang sinasabi dito, hindi tayo ang sinasalakay, kundi tayo yung sumasalakay sa kaharian ni Satanas o sa kingdom ng kadiliman bilang mga iglesia ng Panginoon. At hindi tayo yung sinasalakay. And sinasabi nga dito na sa ating pagsalakay sa kaharian ni Satanas, dahil kasama natin ang Panginoong Hesus, kasama natin yung mas malakas kaysa kanya, at ipinakita nga dito na kung gaano siya kalakas, dahil niwala siyang sinabi, pero lumayas kaagad yung masamang spirito. Dahil siya yung sovereign God. And then sa verse 23, makikita din natin dito nga yung dalawang uri ng tao lamang sa mundo. Ano sabi niya sa verse 23? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi kasamang nagtitipon sa akin ay nagkakalat. Sinasabi dito ng Panginoon, dalawa lang talaga ang tao sa mundo. Yung panig kay Jesus o yung hindi. O sa madaling salita, yung panig kay Jesus o yung panig kay Satanas. O yung nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos o yung nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. So hanggat ang isang tao
ay hindi pa pinapalaya ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan o pamamahala ni Satanas, nananatili siya sa ilalim ng kadiliman. Ano? At sa verse 24 and hanggang 26, makikita natin dito yung kung papaano man din lang si Satanas, ano? Paano siya kumikilos talaga, ano? Dahil makikita natin dito, 'di ba? Sabi diyan sa verse 24, tingnan niyo. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala daw ito sa lugar, sa kung saan-saan, ano? Pero pag wala siyang nakita dito na mapagpapahingaan niya, sasabihin niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking bahay. Ano? Tingnan niyo ito yung gawain ni Satanas na pwedeng pansamantala, ano? Iwanan niya ang kanyang tinitirhang puso, ano? Pero sabi niya, babalik ulit ako sa aking tirahan, ano? Dito makikita natin na ipinapakita yung human hearts, ano, ay itinuturing ni Satanas na kanyang tirahan hanggat hindi pa ito pinapalaya ng Panginoong Hesus. Ano? Tingnan natin mga kapatid, intindihin natin na sinasabi dito ng Panginoon na may mga tao, may mga tao, at alam ko nakakakita tayo ng ganyan. Maaring tayo nga dati nung hindi pa tayo mananampalataya, sinabi natin yan sa ating sarili, na magbabago na ako, di ba? Hindi na ako gagawa ng masama. So, yung ganong gawain, nangyayari daw talaga. Pwedeng mangyari, panlabas, na parang ang ginagawa mo lang, nililinis mo yung bahay, pinipinturahan mo, kaya makikita, parang nagbago ka na nga, mayroon kang pagbabago sa iyong pamumuhay, parang nakikita na, uy, nagbago na nga siya talaga, tumitigil ka na sa paggawa talaga ng mga karumal-dumal na kasalanan, di ba? So, maraming taong ganyan, pinipilit nilang magbago, pinipilit nilang baguhin ang kanilang masamang pamumuhay, At sinasabi nila, mag-uumpisa ako ulit, di ba? Pero kung yan ay lahat ay panlabas lang, sariling sikap mo lang, ano mangyayari? Sabi dito, si Satanas ay babalik pa rin. Bakit? Kasi ito yung problema, Nilinis mo nga, binakante mo ang iyong puso, pero hindi natirhan ng panibagong nakatira. Kumbaga, mawala nga si Satanas, pero mayroon pa ring space. Walang nag-occupy sa iyong puso. So ano sabi dito sa verse 26? Kung ganyan ang ginagawa ng tao, magugulat ka na lang, Kasi ano sabi diyan? Sasabihin ni Satanas, babalik siya, at pag nakita niya malinis na, parang bahay na inihanda sa kanyang pagbabalik, So ano sasabihin niya? Aalis muna siya, tapos magdadala pa ng, biruin mo to, 7 espiritong mas higit pa na masama kaysa kanya. At ano ang kahihinatdan daw ng taong ito? Kakatakot. Siya papasok at titira roon. At ano sabi? Ang huling kalagayan ng taong iyon ay mas masahol pa kaysa nung una. Kakatakot yan. Na kumbaga, itong pangyayaring ito ay nangyayari sa buhay ng tao kung puro panlabas lang ang pagbabago na ginagawa niya sa buhay niya. May sinabi nga si J.C. Ryle, mayroong isang preacher na nag-share sa parting ito na may comment si J.C. Ryle. Babasahin ko na lang.
Sabi niya, how dangerous it is to be content with any change in religion short of thorough conversion to God. This is a truth which our Lord teaches by a dreadful picture of one whom a devil has been cast forth, but into whose heart the Holy Spirit has not entered, di ba? So, maaring nawala yung masamang espiritu, pero kung hindi pumasok ang banal na espiritu, ano daw ang mangyayari? He described the evil spirit entered his expulsion, seeking rest and finding none, and planning a return to the heart which he once inhabited, and carrying his plan into execution. Ano? Execution na to. And finding the heart empty of any good, and like a house swept and garnished, ready for his reception. Ano? So he described him entering once more with 7 spirits worse than himself, di ba? And then sabi pa niya, we must feel in reading these fearful words that Jesus is speaking of things which we fainting comprehend. Mahirap intindihin talaga itong sinasabi ng Panginoon. He is lifting a corner of the veil which hung over the unseen word. His word, no doubt, illustrate things which existed in the Jewish nation during his own time. Ang main concern ay hindi lamang para sa mga Hudyo, sabi ni J.C. Ryle, kundi para sa atin talaga, para sa bawat kaluluwa. Na sabi niya, there is solemn warning to us to be never satisfied with religion, reformation without heart conversion. So kung panlabas lang na reformation, pero hindi na bago talaga ang puso, kakatakot yan, sabi ni J.C. Ryle. Kung kaya kapareho yan sa sinasabi ni Apostol Pablo, kung naalala nyo, sinabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 14. Ano sabi ang panalangin ni Apostol Pablo, sabi niya ganito, nananalangin siya, sabi niya, that the Father would grant you power by the Holy Spirit so that Christ would dwell in your hearts by faith. Yan yung panalangin ni Pablo, na tumira talaga yung banal na espiritu sa ating mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. So yung tamang pagbabago sa buhay ng tao ay hindi yung panlabas, kung hindi yung mula sa loob at papalabas. At ito ay gawain ng banal na espiritu sa ating mga puso. Na tayo, ang tawag sa English ay regeneration, nire-regenerate tayo. At tayo ay kino-convert, conversion. At tatanggapin natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinasabi nga dito ni J.C. Ryle, sa mga dagdag pa niyang comment, na yung pagbabago talaga sa atin ay isang pagbabago na gawain ng Diyos at gawain sa pamamagitan ng banal na espiritu. Na ang pagbabago ay hindi yung mawala lang yung masamang ugali, masamang gawain, masamang panlabas na pamumuhay, kung hindi yung tumira talaga o tanggapin natin ang banal na espiritu sa ating mga puso. At maranasan natin mula sa loob ang pagbabago palabas. Sabi nga ni J.C. Ryle, Christ must dwell in our hearts by faith. We must not only moralize, but spiritualize. We must not only be reformed, but be born again. Born again. So dito sinasabi sa atin ng Panginoon, na ang totoong conversion o pagbabago ay gawain lamang, okay, mga kapatid, gawain lamang ng Diyos. At ito
ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya talagang magbabago sa atin mula sa loob at siya ang titira sa ating mga puso upang hindi na po ito mabalikan ng masamang gawain ng dyablo, o ng Satanas. And then dito makikita din natin yung ano ba talaga ang totoong conversion, ano ba talaga ang totoong pagbabago, na kumbaga makikita natin dito, yung totoong pagbabago ay spiritual ito, mga kapatid. Gawain lang ng Diyos, hindi ito physical, hindi ito gawain ng tao, Makikita natin dito na actually, sabi nga nung isang pastor, maraming mga libro na nagtuturo tungkol sa demon possession. Pero kung babasahin niyo yung mga libro na yon, makikita ninyo na sila ay hindi rin nila alam talaga ang katotohanan tungkol sa gawain ng dyablo. Pero dito, pinapaliwanag ng Panginoon na ang katotohanan tungkol sa gawain ng dyablo at kung sino lang ang correct o makakapagpalaya sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. At sa pangyayaring ito, di ba? Dito ay papaliwanag sa atin ng Panginoon na kung ano talaga yung totoong tumanggap ng pagpapalaya na galing sa Diyos, di ba? Dahil habang nagpapaliwanag ang ating Panginoong Hesus, biglang may isang babae, sabi diyan sa verse 27. Anong ginawa ng babae? Talagang sumigaw siya. At ano sinabi niya? Sabi niya, mapalad ang sinapupunang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Sa madaling salita, napakamapalad naman ng iyong nanay. O ang babaeng nagdalang tao sa iyo at nilabasan mo. At dito makita natin, hindi ni-rebuke ng Panginoon itong babaeng ito. Bagkus, ano sabi niya sa verse 28? Subalit sinabi niya sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Ano sinasabi dito ni Jesus? Ginang, sinasabi ko sa iyo, totoo yung sinasabi mo, may mapalad. O totoo yung sinasabi mo, mapalad yung si Virgin Mary. Pero hindi siya naging mapalad dahil siya ang tinatawag na ginamit ng Diyos para ako ipanganak. Kung hindi, ano sabi niya? Siya ay naging mapalad dahil narinig niya ang salita ng Diyos at isinabuhay niya ito. Di ba? Naalala niyo yung pinag-aralan natin, Luke chapter 1 verse 38? Ano yung sinabi ni Maria doon? Nung marinig niya sa pamamagitan ng anghel, yung kanyang magiging tawag natin dito, responsibilidad sa nagagamitin siya ng Diyos upang sa kanya lumabas ang Panginoong Hesus o ang ating tagapagligtas. Sabi niya sa Luke 1 verse 38, sabi niya, behold, the handmaid of the Lord. Be it done to me. Di ba? According to your word, O Lord. Ang sinasabi ni Maria, kung ano ang sinabi mo, Panginoon, tatanggapin ko po yan at susundin ko po yan, gagawin ko po yan. Narinig niya, sinunod niya yung salita ng Panginoon. So ito po yung pinapaliwanag din dito ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang makikita natin tungkol sa conversion, pinapaliwanag dito ng ating Panginoong Hesus kung ano talaga yung ebidensya o yung katibayan ng puso o ng bawat puso na totoong tumatanggap ng pagbabago na galing sa Diyos. Converted heart, ika nga. Dito pinapakita na kung totoong ikaw ay
kinaawaan na ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng pagkilos sa iyo ng banal na Espiritu at ikaw ay talagang babaguhin ng Diyos, ano ipapakita ng iyong pamumuhay? Sabi diyan, ikaw ay magkakaroon ng loyalty sa salita ng Diyos. Hindi mo babaliwalain ang salita ng Diyos. Talagang panghahawakan mo ito. Talagang magiging tapat ka sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa kaalaman, hindi lamang sa salita, kundi sabi dito, magiging tapat ka sa iyong pamumuhay. Gagawin mo kung anong sinasabi ng Diyos. Yan ang ebidensya ng totoong pagbabago na galing sa Diyos. Naririnig natin yung salita ng Diyos, susundin natin yung salita ng Diyos, pagtitiwalaan natin yung salita ng Diyos. Sabi nga sa kanta, we trust and obey. Pero kailangan maliwanag din sa atin, mga kapatid, na yung salitang we trust and obey ay hindi po ito yung pamamaraan para tayo ay maligtas. Kung hindi, yung trust and obey o yung pagtitiwala at pagsunod ang bunga. Okay? Nililiwanag po natin yan. Yan yung bunga ng totoong kaligtasan. Yan yung bunga ng totoong pagbabago na galing sa Diyos. So, itong pagbabagong ito ay gawain lamang ng Panginoong Hesus o gawain lamang ng Diyos. Na sabi nga doon sa nakita natin, dahil ang ating Panginoong Hesus, yung mas malakas, the strong man, stronger man, natatalunin yung strong man, na palalayasin niya sa ating mga puso at siya ang titira sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang bigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabi nga ni David, bibigyan niya tayo, babaguhin niya yung ating matigas na puso at gagawin niyang pusong laman. Upang siya ay bigyan niya ng bagong buhay o yung tinatawag na nating eternal life. So, ang isang binago na galing sa Diyos o nagawain ng Diyos ay yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Yan po yung ebidensya o yan yung katibayan ng totoong tumanggap ng pagbabago na galing sa Diyos. Na hindi po ito panlabas. Nang gagaling sa loob at nakikita sa labas. So ito po yung tinatawag natin na gawain ng Diyos at ito ay nangyari sa pamagitan ng Ebanghelyo. Na tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating mga puso, sinampalatayanan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na tinatawag nating Ebanghelyo, ay binibigyan niya tayo ng bagong pamumuhay o bagong pagnanais, bagong mga layunin, bagong mga hangarin sa buhay, bagong mga ano ba yung gusto natin? Saan ba tayo gustong manghawakan o gustong uri ng pamumuhay? At ano-ano ito? Yung sabi nga sa banal na kasulatan, sa totoong pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin, magiging totoo yung sinasabing, love the Lord your God. With all our hearts, with all our soul and mind and strength. And then, love our neighbor as ourselves. Mangyayari lang yan, mga kapatid, kung ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin. Na tayo ay magkakaroon ng bagong buhay na ipapakita natin ang pagmamahal, ang joy, ang kapayapaan, love, joy, peace, di ba?
patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Ano? So bakit natin magagawa yan? Dahil binago talaga tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, at ang banal na Espiritu talaga ang tumira o tinanggap natin sa ating mga puso. At siya ang patuloy na nagbabago sa atin sa araw-araw. Siya ang patuloy na magpapalakas sa atin sa araw-araw. At siya ang talagang tumatalo sa tinawag na strong man. Dahil ang mas stronger sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya ang pinakamakapangyarihan. Siya ang sovereign na ating Diyos na sinasampalatayanan. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa katotohanan ito. Kaawaan niyo nga po kami na wag kung nangyayari pa nga sa amin yung kabulagan o yung katigasan ng aming puso na babaliwala namin ang pagpapamalas mo sa amin ng iyong biyaya, ng iyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagbabago talaga sa aming mga puso at isipan. Tinatanggap ka namin, inaanyayahan ka namin, o banal na Espiritu, na talagang ikaw na lamang ang titira sa aming mga puso at isipan. Na ikaw talaga ang maghahari sa amin at mawala na ang kapangyarihan o ang impluwensya ng kasamaan ni Satanas sa aming mga puso at buhay. Lahat pong ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa inyo sapagkat alam namin na mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng inyong awa, ng inyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.